Sa ating huling pag-aaral nung Friday, napag-aralan ho natin yung pag-backslide at pagtalikod ng mga taga-Galasya sa pananampalataya at sa Ebanghelyo. Kaya naman, nasabi po dito sa talatang 8, nung hindi nyo pa kilala ang Diyos, naging alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit kayong ngayong kilala nyo na ang Diyos, o mas mabuting sabihin na kinilala kayo ng Diyos bilang mga anak, bakit bumabalik kayo sa mga walang kwenta at walang bisang panuntunan? So dito, napag-aralan ho natin ang nature of backsliding. Kapag sinabi pala yung salitang backsliding, it means tumalikod o tumiwalag o dumalayo na sa Ebanghelyo. Yan ho ang nangyari sa mga taga-Galasya. Alam po nila ang katotohanan patungkol sa Diyos. Alam po nila kung sino ang nagligtas sa kanila. Gayunpaman, dahil may mga nakapasok na mga ibang kapatiran na huwad dahil po sa kanilang doktrina, ipinamimilit po nila sa mga taga-Galasya that kailangan nila tanggapin ang pagtutuli at ang pananampalataya kay Kristo bilang paraan ng Diyos para ho sila maging at maituring matuwid. Pero sabi nga po ni Pablo, bakit pa kayo bumabalik sa mga ganyang klaseng panuntunan? Dumating na si Kristo, siya na ang bagong tipan, siya ang bagong kasunduan, at tayo ay maituturing lamang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya naman, yung ating pag-aaralan po nitong gabi mga kapatid is quite interesting kasi kung titignan po natin yung istruktura ng Galatia 4, sa Galatia 4:1 hanggang 11, masasabi po natin mga doktrinal na pagtuturo. Doktrinal na pagtuturo. Nang ibig sabihin, itinuturo po ni Pablo sa kanila yung doktrina and theology ng bagong tipan in regards about the gospel at si Kristo. Subalit, pagdating po natin sa talatang 12 hanggang 20, lahat ho ito ay puro emotion or emotional na response. Okay? So, sa talatang 1 hanggang 11, mga pagtuturo patungkol sa doktrina. Subalit, pagdating po natin sa talatang 12 hanggang 20, puro emotion or emotional response ang ibinibigay po ni Pablo sa mga kapatiran. Halimbawa, makikita po natin dito sa talatang 12, sabi po ni Pablo, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, na tularan ninyo ako dahil kahit isa akong Hudyo, tinalikuran ko ang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo at naging katulad ninyong hindi Hudyo. Now, yung salitang nakikiusap is another way of saying, I beg you, I plead with you. So ngayon, hindi na we could say theology ang binibigay po ni Pablo, kundi yung emotions ho niya. Emotions po patungkol po saan? Sa kanyang relasyon sa mga taga-Galasya. Makikita ho natin mula po sa talatang 12 hanggang 20, nakikiusap po si Pablo gamit ang kanyang emosyon na konektado ho sa kanyang nakaraan na relasyon with the Galatian church. Nang ibig sabihin, he is trying to get into the hearts of the Galatian church sa pamagitan po yung mga nakaraan po nila na relasyon at connection with one another. So sabi niya po dito, nakikiusap ako sa inyo mga kapatid na tularan ninyo ako. Anong ibig sabihin po nun na tularan po nila si Pablo? Well, madalas ho, ginagamit po ni Pablo yung salitang tularan ninyo ako. O sa wikang English, imitate me. Sa mga taga-Korinto, sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. O sa Pilipos, imitate me as a fellow worker of Christ.
So, yung mga ganong klaseng teksto, kung saan ginamit po ni Pablo yung salitang tularan, ay lagi nasa konteksto po ng good example. Never po sasabihin po ni Pablo, tularan ninyo ako sa isang masamang halimbawa. Kundi tuwing sinasabi po ni Pablo yung salitang tularan ninyo ako, laging positive. So yung nabanggit ko po sa inyo kanina sa Corinto at sa Pilipos, nung sabihin po niya, tularan ninyo ako, it's referring po sa kanyang Christ-like character. Ang kanyang makakristong pag-uugali. Pero pagdating ho dito, nung sabihin po niya, tularan ninyo ako, bagamat it's Christ-like yung kanyang sinasabi, pero he is referring po sa kanyang dating pamumuhay bilang parseo. Kasi sabi niya ho dito, tularan ninyo ako dahil kahit isa akong Hudyo, tinalikuran ko ang pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo at naging katulad ninyong hindi Hudyo. Anong ibig sabihin po ninyo ng naging katulad po niya ang mga hindi Hudyo? Ang mga Hentil, hindi ho sila nakatali po sa kautusan tulad ng mga Hudyo. Nang ibig sabihin, hindi ibinigay yung mga kautusan sa mga Hentil, kundi ibinigay po ito sa mga Hudyo. So ngayon, nung namumuhay po si Pablo bilang parseo, nasa ilalim po siya ng 10 utos, nasa ilalim po siya ng mga katuruan at panuntunan ng mga Hudyo. Pero ang mga Hentil, wala ho sila sa ilalim po na ito. Pero nung nakilala po ni Pablo si Jesus, naging katulad po niya yung mga Hentil sa ganitong klaseng konteksto. Wala na ho siya sa ilalim ng kautusan. Tulad ng mga Hentil na wala ho sa ilalim ng kautusan. So nangyari, kung titignan ho natin dito, here's the law, no law. Ngayon, ang nangyari ho dito was, bago ho na born again si Pablo, nandito ho siya. Yung mga walang kaugnayan sa Diyos ay nandito. Pero nung na-born again po si Pablo at nakilala po niya si Kristo, kung nasaan po yung mga Hentil, doon naman pumunta si Pablo. Pero yung mga Hentil naman na nakakilala kay Kristo, instead of manatili ho dito na wala po yung kapangyarihan ng kautusan sa kanila, lumipat naman sila sa kapangyarihan ng kautusan. Nang ibig sabihin, for Paul, kaya siya lumipat dahil hindi siya maituturing matuwid kung nandito ho siya. Kaya pumunta po siya dito where Christ is. Kaya lang problema was, nung lumipat naman si Pablo dito, dahil hindi nga siya maituturing matuwid dahil sa pagsunod po sa kautusan, ang ginawa naman ng mga na-born again na Hentil, dahil nagpadala po sila sa mga huwad na tagapagturo sa loob ng iglesia, dito na ho sila lumipat kung saan akala ho nila maituturing po silang matuwid. So nagkaroon po ng switch. Kaya naman, sabi po dito, sa talatang 13, alam naman ninyo na ang pagkakasakit ko ang naging dahilan kaya ko na ipangaral sa inyo ang magandang balita sa unang pagkakataon. Kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko, hindi niyo ako hinamak o itinakwil. Now, here's another interesting thing about Paul. May binabanggit po si Pablo dito ng 2 beses, it is the word sakit. Now, anong ibig sabihin po nito? No sabihin po ni Pablo, alam naman ninyo na ang pagkakasakit ko ang naging dahilan kaya ko ipinangaro sa inyo ang magandang balita. And then inulit na naman sa talatang 14, kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko. Now here's a question. Ano po maaari ang naging sakit ni Pablo? Well, I will give you a few theories po dito. Unang-una,
Yung sakit po daw ni Pablo, ayon po sa ilan, ay yung tinatawag po na sakit na malaria. Meron naman nagsasabi, yung sakit na binabanggit po daw dito is epilepsy. Meron naman nagsasabi, sore eyes. Okay? So, yan po yung teoridad ng mga tao patungkol sa sakit na dala-dala po ni Pablo. Meron po ba siya malaria? Meron po ba siya epilepsy? O meron po ba siya sore eyes? Now, bakit po sore eyes ang binabanggit po ng iba? Well, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 15, ito po ang rason sa talatang 15. Napakasaya natin noon. Ano ang nangyari? Ako mismo ang makakapagpatunay na kung maaari lang noon ay dinukot na ninyo ang iyong mga mata para ibigay sa akin. So the question is, bakit po nakalagay doon that nais po ng mga taga-Galacia na dukutin ang kanilang mga mata para na maibigay kay Pablo? Well, dyan po dumarating yung interpretation that it is most likely may sakit daw si Pablo sa kanyang mga mata, kaya naman dinais ng mga taga-Galacia na dukutin ang kanilang mga mata upang maibigay po kay Pablo. Pero, ang ibig sabihin din po nung salitang dukutin ang kanilang mga mata noong panahon na yon ay isang salita that simply means handa po nila gawin ang lahat alang-alang sa kanilang mga minamahal. Pero hindi talaga literal na gagawin po nila ito. Iyan po ay isang kasabihan nung panahong iyon. Pero it's also interesting that kung sore eyes man or epilepsy or malaria ang tinutukoy ho dito, maaari may connection ho ito sa 2 Korinto, Kapitulo 12. Kung atin po titignan sa 2 Korinto, Kapitulo 12, may binabanggit po si Pablo dito, isang karanasan dahil po sa kanyang sakit karamdaman na kanyang binibitbit sa 2 Korinto 12, talatang 7. 2 Korinto 12, talatang 7. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangha-manghang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. In English, because of these surpassingly great revelations, therefore, in order to keep me from being conceited, I was given a thorn in my flesh. Now, yung thorn in the flesh po daw, ayon po sa iba, ay yung binabanggit po daw ni Pablo sa Galacia na sakit. Now, hindi ho natin talaga alam kung ano po yung sakit na bitbit po ni Pablo. Ang sabi lang po ng Biblia, dahil po sa kanyang dinadala na sakit, yan po ang naging rason kung bakit dumayo po siya papunta ng Galacia upang mangaral ho sa kanila. Now, we don't know kung malaria ang sakit niya, hindi natin alam kung epilepsy, hindi ho natin alam kung sore eyes ang kanyang sakit na dinadala at that time. And there's also evidence na posible kung ano man yung sakit niya po dito, yun din ang masasabi natin tinik sa laman na tinutukoy po ni Pablo sa 2 Korinto. But nevertheless, halos lahat ng mga commentators sa Aklat ng Galacia would suggest, hindi natin talagang alam kung ano yung sakit na dinadala po ni Pablo doon. Now, it's interesting kasi kung babalikan po natin ang Galacia, bakit po niya kailangan banggitin yung kanyang sakit na dala-dala nung una siya makilala ng mga ito? Sabi po ni Pablo sa talatang 14, kahit naging pagsubok sa inyo ang sakit ko,
Hindi nyo ako hinamak o itinakwil. Now, yung salitang pagsubok, kasi the word pagsubok can also mean trials. Pero yung ginamit po dito, bagamat tama yung salitang pagsubok, it is more related sa temptation. Naging hamon ho ito, naging testing, temptation sa mga Galatia, nung makita ho si Pablo na may sakit. Now, maaaring may tanong ho natin, sa anong paraan naging pagsubok or temptation ang sakit ni Pablo para sa kanila? Well, unang-una, yung mga nakapasok po na huwad na mga kapatiran in Galatia ay nagtuturo laban din kay Pablo. Kino-question po nila yung ebanghelyo ni Pablo. Kino-question po nila lahat ng katuruan ni Pablo. At maaari, itinatanim po nila sa mga kapatiran, tignan mo si Pablo. Kung talagang nagmula sa Diyos ang kanyang ebanghelyo, bakit siya nagkaroon ng sakit? Yan ay isang ebidensya na siya'y sinusumpa ng Diyos. So para sa mga Galatia, posible naging pagsubok ko ito sa kanila. Ano ba ang dapat naming gawin dito? Tatanggapin ba natin itong Pablong ito? What if sinumpa siya ng Diyos kasi mali ang kanyang ebanghelyo? Or what if kami naman ang sumpain ng Diyos kapag winelcome namin itong Pablong ito? Pero dahil po tinanggap nila si Pablo, sabi po ng Biblia sa talatang 14, hindi mo ko hinamak o itinakwil. Now, yung salitang itinakwil sa isang literal na salin simply means, hindi mo ko idinura or you did not spit me out. Yun ang ibig sabihin po nun. Sa halip, tinanggap niyo po ako na parang isang anghel ng Diyos o parang ako na mismo si Jesucristo. Now, that's another question that we might want to ask. Anong ibig sabihin ng tinanggap ng mga Galatia si Pablo bilang anghel? Anong ibig sabihin po niyan? Well, sa Biblia, kapag ginamit po yung salitang anghel, di ba minsan, iniisip po natin na yung salitang anghel ay laging tumutukoy sa mga espiritu na pinapadala ng Diyos. Pero sa Biblia, yung salitang anghel kapag ginamit, minsan ay tumutukoy nga sa mabuti o masamang espiritu, o kung tawagin anghel talaga, tulad po ni Satanas, anghel ho yan, pero masamang anghel. Si Michael, isang anghel pero mabuti. Si Gabriel, isang anghel pero mabuti. Nonetheless, mga anghel pa rin ho yan. And then, yung salitang anghel can also mean messenger. Kasi the word angel or angelos sa original na wika can also mean messenger. Isang normal na messenger, tao man o espiritu. Basta isang tagapahatid ng isang mensahe. Or someone who delivers news, messenger. Pero minsan, ito po ay tumutukoy sa pastor. Sa aklat ng Revelation, nung sabihin po ng Biblia, to the angel of Laodicea, to the angel of Ephesus, to the angel of Smyrna, to the angel of this, to the angel of that. Now, yung angel na binabanggit po doon in Revelation, dahil nga po maraming symbolisms ho ang aklat na iyon, posible na yun ay tumutukoy po sa mga pastor. Kasi hindi naman mga literal na espiritu ang namumuno sa iglesia, kundi ang mga pastor. Pero dahil ang mga pastor ay naghahatid din ng mensahe mula sa Diyos, tinawag po sila mga anghel. So ngayon, kapag tinignan ho natin yung salitang anghel, at least in the New Testament, alin po commonly sa tatlong ito ang para ho na ginamit ni Pablo sa Galatia. And the reason why nagbigay lang po ng tatlo is because may mga paggamit din po ng salitang anghel
na tumutukoy din mismo sa Panginoon. An angel of the Lord, tulad sa Dumatipan, or the Lord's angel, or the angel of Yahweh, na akala mo talaga anghel, pero yung pala, ang Panginoon na nag-anyong anghel. Okay? So alin po dito? It is most likely messenger. Now what does that mean? It means si Pablo po ay itinuring isang anghel na mga Galacia in the sense na hindi ho siya espiritu kundi isang isinugo ng Diyos and representative ng Diyos, isang messenger ng Diyos under the new covenant. Now natatandaan niyo po ba mga kapatid nung sabihin po ng ating Panginoon, kapag tinanggap mo ang isang alagad sa pangalan ng isang alagad, pagpapalain ka? O kapag tinanggap mo ang isang propeta sa pangalan ng isang propeta, pagpapalain ka? So dito, yung prinsipyo na yon na sinasabi ni Kristo ay naranasan po ni Pablo sa mga taga-Galacia. Nung nangaral ho siya sa kanila, tinanggap po siya bilang isang sugo ng Diyos. Parang isang anghel ng Diyos, representative of Christ. Now, in the Bible, ang gawain po ng mga alagad, lalo na sa panahon ng Gospels, ang utos ng Panginoon is that, sa bawat tahanan na tumatanggap ng aking mga salita, manatili ang kapayapaan ng Diyos sa mga tahanan na yon. Now, bahagi ho dito sa pagtanggap ay hindi lang yung ebanghelyo, kundi yung naghahatid din ng ebanghelyo. Tinatanggap nila yung mga sugo ng Diyos, at yung mga sugo naman ng Diyos, ipinapanalangin po nila na ang kapayapaan ng Diyos ay manatili sa bawat tahanan na nag-welcome sa kanila. Now si Pablo, kaya ho siya itinuring anghel or messenger of God is because sugo po siya ng Diyos at ang kanyang bitbit na mensahe ay nagmula talaga kay Kristo. Siya din ang nagturo sa mga taga-Galacia, ang sino man mangangaral sa inyo na tao o anghel na iba sa aming ipinapangaral sa inyo, sumpain siya nawa ng Diyos. Pero dahil nga tinanggap ng mga taga-Galacia ang kanyang mensahe, hindi pa pwede that si Pablo ho is under the curse of God. Kundi talaga nagkataon lang na siya po ay may sakit. Kaya sabi po dito sa talatang 15, napakasaya natin noon. Ano ang nangyari? Ako mismo ang makakapagpatunay na kung maaari lang noon ay dinukot na ninyo ang iyong mga mata para ibigay sa akin. Naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? So tignan nyo nga po mga kapatid na iba na ang tono. Sabi niya, napakasaya natin noon. Ano po ba ang noon? Masaya sila. Ano po ba ang noon? Tinanggap nila si Pablo. Ano pa ho ang nangyari noon? Tinanggap nila ang ebanghelyo. Tinanggap po nila ang magandang balita. Noon ho yun. So yung kanilang pagtanggap kay Pablo, nung siya'y may sakit, yung pagtanggap po nila ng ebanghelyo, at itinuring ho siya bilang isang sugo ng Diyos, na talagang totoo naman, at masaya ho sila sa piling ni Pablo, anong ibig sabihin po nun? Kaibigan nila si Pablo. Pero dahil may mga huwad na kapatiran, na nakapasok sa church, na ibang ebanghelyo ang hinahatid sa kanila, na iba ang kanilang pagtingin kay Pablo. Napapaisip tuloy sila, kaya siguro nagkasakit tong taong ito, hindi siya talaga sinugo ng Diyos. At siguro, kaya naman, na itong taong ito ay inuusig ng mga tao sa labas, dahil iba ang kanyang ebanghelyo na pinapangaral. Siguro kalaban natin ito si Pablo. Pero sa anong paraan nagiging kalaban po
ni Pablo, or rather, paano po nagiging kaaway ang mga Galasya sa ebanghelyo po ni Pablo? Very simple. The moment na talikuran mo ang ebanghelyo, kalaban ka na ng Diyos. The moment may iba kang doktrina na pinanghahawakan na salungat sa ebanghelyo, tulad ng tinatanggap po ng mga taga-Galasya, nagiging kaaway sila ng Diyos. Kaya naman sabi po ni Pablo sa 16, naging kaaway na ba ninyo ako dahil sinasabi ko ang katotohanan? Na yung katotohanan na binabanggit po dito ay walang iba kundi ang ebanghelyo. Now, tuwing tayo ho ay humahayo ang nagbabahagi, tuwing binabahagi po natin ang magandang balita at hindi tinatanggap ng tao ang magandang balita, pinapakita ho nila kaaway sila ng Diyos. Kaaway sila ng Diyos. Kapag may minamahal po tayo sa buhay, hinahatid mo ang ebanghelyo, ayaw nila tanggapin. Sila'y kaaway na agad ng Diyos. Yung mga nangyari sa taga-Galasya, nung tumalikod sila sa ebanghelyo, naging kaaway po nila si Pablo, hindi sa pisikal, kundi dahil sa katotohanan, at yung katotohanan na tinutukoy ho dito ay ang ebanghelyo. So halimbawa, kapag meron ho sa atin nagturo o may tinanggap na doktrina, upang maligtas kailangan ko ang ebanghelyo at ang aking mabubuting gawa, kalaban na tayo ng Diyos. Or, kailangan ko si Kristo and perfect church attendance, kalaban na tayo ng Diyos. Or kailangan ko ang ebanghelyo and marami pagbibigay sa pinansyal, kalaban na tayo ng Diyos. Kapag may dinadagdagan ho tayo sa ebanghelyo na hindi dapat dagdagan, o may binabawasan tayo sa ebanghelyo na hindi dapat binabawasan, automatically nagiging kalaban tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ho dito naging kaaway na ba ninyo ako dahil sa sinasabi kong katotohanan? Ganyang kasagrado ang ebanghelyo. Ang ebanghelyo, kapag binago ng tao, susumpain siya ng Diyos. Ang ebanghelyo, kapag kinalaban natin, magiging kalaban tayo ng Diyos. Ganyang kasagrado po ang mensahe. Kaya wala dapat ibang mensahe na dapat binibigay sa tao, wala dapat anuman doktrina na hindi dapat pag-aralan, kundi ang ebanghelyo is because ang ebanghelyo ay mensahe ng Diyos. Di ba sabi po ni Pablo sa Roma 1, kung ating po titignan, sa Roma 1, talatang 1, bakit po napakasagrado ng magandang balita? Talatang 1. Roma 1, talatang 1. Romans 1, verse 1. Sabi po ng Biblia, mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. So ang tanong ho dito mga kapatid, bakit kakalabanin ng Diyos ang mga nagdadagdag sa kanyang mensahe? Bakit susumpain ng Diyos ang mga kumakalaban o nangangaral ng ibang ebanghelyo? Dahil ang magandang balita ay hindi pag-aari ng iglesia. Ang magandang balita ay hindi pag-aari ng pastor. Ang magandang balita ay hindi pag-aari ho natin. Ang magandang balita ay nagmula at pag-aari ng Diyos. So kapag ang Diyos ho ay nagbigay ng mensahe, which is the gospel, at kakalabanin, iibahin, bababawan, babawasan, dadagdagan na mga bagay na hindi dapat dagdagan, automatically, susumpain siya ng Diyos. And automatically, magiging kalaban po siya ng katotohanan. So kapag sinabi ho natin, ang ebanghelyo ay, manalig ka lang kay Kristo, pero hindi mo kailangan magsisi, kalaban ka na ng Diyos. Ganong kasagrado ho yun mga kapatid. O kapag sinabi ho natin, nais ng Diyos maibigay ang magandang balita na lahat kayo maliligtas. Walang impyerno.
kalaban na tayo agad ng Diyos. Ganon kasagrado ang mensahe ng Panginoon. Hindi dapat dagdagan, hindi dapat bawasan. At ito pa ho, hindi lang sa pangangaral lang ho yan. Kapag narinig ho natin ang Ebanghelyo pero tinalikuran pa natin, hindi natin tinanggap, automatically, kalaban tayo ng Diyos. Kaya ang gospel, mga kapatid, ito po ang nagbibigay ng desisyon kung ang tao po ay hahantong sa langit o hahantong po sa impyerno. Ang dalawang destinasyon ng tao ay nakasalalay sa pagtanggap or pagsuway ng tao sa magandang balita. Kaya ang mga taga-Galacia, pinapaalala po ni Pablo sa kanila, hoy, di mo ba natatandaan ang ating relasyon noon? Tinanggap niyo ako bilang sugo ng Diyos. Tinanggap niyo ang Ebanghelyo, bakit kayo nagba-backslide? Dati magkaibigan tayo, ngayon kaaway niyo na ako. Bakit? Dahil binigay ko sa inyo ang katotohanan na ngayon ayaw niyo na tanggapin. Para kay Pablo, ang Ebanghelyo is by faith alone. Pero para sa kanila, bumabalik sila sa kautusan. I need faith in Christ, pero kailangan ko rin ng pagtutuli. In other words, bakit po nagdadagdag ang tao sa Ebanghelyo? Dahil hindi nila tinatanggap na sapat na manalig kay Kristo at hindi sapat para sa kanila yung ginawa ni Kristo sa krus. Kaya ang tao ay nagdadagdag sa Ebanghelyo dahil akala niya kailangan ng Diyos ang kanyang tulong para siya'y maligtas. Yun ang katotohanan po nun. Sa mga Muslim, kailangan mas matimbang ang mabubuti mong gawa kaysa sa iyong masasamang gawa. Sa mga Katolikong Romano, kailangan may kasamang kabutihan at marami mabubuting gawa at hindi lang pananalig kay Kristo. Ganon din sa mga ibang mga reliyon sa mundo. Kailangan nakasentro ang performance sa atin. Pero ang Ebanghelyo, sapat na si Kristo. Sapat na yung ginawa ni Kristo. Kaya yung mga ginagawa ng mga Galacia nung panahon na yon, nasa tamang kalagayan na ho sila eh. Pero dahil nga tinanggap nila yung maling aral, para lang maiwasan ang pag-uusig na nanggagaling sa labas, tulad na nangyayari sa mga ibang tumiwalag, kaya naman nila tinanggap at nagtuturo ng ibang ebanghelyo dahil inuusig sila, kaya naman nila nagawa yon. So sa atin, pwede mangyari yun mga kapatid. Tulad na nasabi ko po sa inyo last week, posible ba sa isang Kristiyano na pinananahanan ng banal na Espiritu na siya'y tumalikod sa pananampalataya? The answer is yes, pero hindi permanently. Posible na siya'y lumihis, posible ho na siya'y magkasala, posible na siya'y madaya, pero ang pandaraya na kanyang nararanasan ay hindi magiging permanent. Si Pedro nag-backslide. Si Samson nag-backslide. Yung mga taga-Galacia, ibang ebanghelyo ang kanilang tinanggap. Sa 2 Korinto, ibang mga apostol at ebanghelyo ang kanilang tinanggap. So posible sa mga Kristiyano na madaya. Kaya ganyan kaimportante po ang pag-aaral ng gospel kasi ang gospel ay hindi lamang sa pangangaral. Ang gospel is to tell you what you believe para maligtas. At kung tayo ho ay hindi aral sa gospel, paano ho natin matitiyak kung may nagdadagdag na o may nagbabawas? Kaya kung may marinig ho tayo that the gospel is about you reaching your dreams, ibang ebanghelyo ho yun. Or if the gospel is about being rich, ibang mensahe na ho yun. Hindi nanggagaling yun sa Diyos. Or the gospel is that dumating si Kristo para mamatay sa krus, para kayo ay walang sakit karamdaman na nararanasan, hindi kayo makakaranas ng pagsubok o trahedya sa buhay, hindi yon ang ebanghelyo. Or the most common and famous line is, the gospel is my testimony. Ibang ebanghelyo na ho yun. So tulad po ng mga taga-Galacia, kapag tumalikod ho ang sino man sa ebanghelyo, sumalungat, nagdagdag, nagbawas, kalaban na po sila ng Diyos.
Kaya kung titignan po natin ang talatang 17 ng Gawa or Galatia 4, Galatia 4 talatang 17, titignan po natin ang motibo ng mga nandadaya sa kanila. Talatang 17, may mga tao riyan na nagpapakita ng pagmamalasakit sa inyo, pero hindi mabuti ang hangarin nila. Gusto lang nilang akong siraan para sila ang sundin ninyo. Now, look at this. Kanina, binabanggit po ni Pablo mula po sa talatang 12 hanggang 15, magkaibigan po sila. Magkaibigan si Pablo tsaka ang mga taga-Galacia. Pero pagdating po dito sa talatang 16 hanggang 18, ngayon ipinapaliwanag po ni Pablo kung sino yung mga tunay na kaaway. Nais po maitanim ni Pablo sa kanilang mga isipan kung sino ang kanilang mga tunay na kaibigan at kung sino yung mga tunay na kaaway. Kasi sa talatang 12 at 15, yung binasa po natin kanina, pinapaalala po ni Pablo sa kanila, teka lang, di ba tinanggap niyo ako? Di ba maayos ang ating samahan? Di ba iisang ebanghelyo lang ang ating pinaniniwalaan? At kahit ako'y may mga sakit karamdaman na nararamdaman, tinanggap niyo pa rin ako? Di ba magkaibigan tayo eh? Pero pagdating po sa talatang 16 hanggang 18, ano ho ang tono po ni Pablo? Ngayon, kaaway niyo na ako? Dahil binibigay ko sa inyo ang tunay na ebanghelyo, ngayon kaaway ninyo ako? Pero ang kailangan nyo malaman, mga taga-Galacia, ito ang kaaway ninyo. Yung mga taong naninira sa akin. Sila yung mga kaaway natin. Sila yung mga kaaway ng ebanghelyo. Pangalawa, kaya sila nagiging mabait sa inyo dahil masama ang kanilang mga hangarin. So, paano ho natin malalaman kung sino po ang tunay na kaibigan sa pananampalataya? Yung mga nagsasabi ng katotohanan. Ang nagsasabi ng katotohanan, yan ang tunay na kaibigan sa ebanghelyo. Di ba sinabi po ng Biblia sa Kawikaan, kung ating po babasahin, Kawikaan 27, sa Lumang Tipan, nagbigay na po ng definisyon ang mga may akda sa Lumang Tipan, kung ano po at sino ang mga tunay na kaibigan. Sa Kawikaan 27, talatang 5. Kawikaan 27, talatang 5. Sino ang mga tunay na kaibigan? Sabi po sa Kawikaan 27:5, mas mabuti ang pagsaway ng hayagan kaysa sa pag-ibig na hindi ipinapaalam. Ang masakit na pagsaway ng isang kaibigan ay may katuturan, ngunit ang halik ng kaaway ay hindi maasahan. So hindi binanggit po dito ang masakit na salita ng kaaway is beneficial. Ang sinabi po dito, ang nagsasabi ng katotohanan kahit masakit, siya yung tunay na nagmamahal. Siya yung tunay na kaibigan. Pero tulad nga po ng mga mapandayang tao, tulad ng mga kaharap po ng mga taga-Galacia, nadadala po nila sa pamagitan ng matatamis na pananalita ang mga kapatiran in the church, pero ang hangarin po nila at motibo ay masama. So tayo po ba mga kapatid, kapag hindi ho tayo nag-ingat, posible po ba na madaya ho tayo sa pamagitan po ng kabutihan at matatamis na pananalita? The answer is yes. Huwag ho tayo magpapadaya. Maraming mga mabubuting
pag-uugali at pakikitungo ng mga tao mula sa mga huwad na reliyon. Kapag may mga nakakausap tayo ng mga Mormon, ang babait ho nila. Mababait po talaga mga Mormons, at least sa pakikitungo. Marami mga Jehovah Witness na mapagbigay. Marami mga Muslim na mababait. Marunong sila makisalo. Communicate very gently and politely. Pero you must never forget, mga kapatid, minsan, yung mga ganyang klaseng deception ay ginagamit ng kaaway upang mahikayat. Madaya ang kaaway. Marunong ang kaaway. Kaya nga, sabi ni Pablo, lalo na sa mga taga-Korinto, nung ako'y nangaral sa inyo, hindi ako gumamit ng mga kawili-wili na salita o mga matatamis na salita upang madala ko kayo. Bakit ho? Dahil alam niya, the only way na maboborn again ang isang tao ay hindi dahil mabait ka. Hindi maboborn again ang tao dahil gentle ka. Naboborn again ang isang tao dahil ginagamit ng Espiritu Santo ang purong-purong salita ng Diyos upang mailagay ho ito sa puso ng tao. Kaya ang salita ng Diyos ay hinalintulad sa isang matalas na espada. Kapag ito'y tumimo, doon lamang mararanasan po ng isang tao yung tunay na kapanganakan. The true birth. So, this is one thing we need to learn, mga kapatid. How do you win people to Christ? Huwag mong bababawan ang katotohanan. Paano mo maipapakita na ikaw ay isang tunay na kaibigan? Sabihin mo ang totoo. Huwag mo ilihim yon. Huwag mo itatago. Kahit may magalit, it's okay. Kasi mahal mo sila eh. Kapag tinago mo ang impyerno sa iyong pangangaral, hindi tayo talaga nagmamahal. At kapag tinago natin ang doktrina ng pagsisisi, hindi talaga tayo nagmamahal. So tulad po ng mga taga-Galacia, yung mga nakikitungo ho sa kanila ng mga huwad na kapatiran, ang babait ho nila sa panlabas. Pero ang kanilang mga motibo ay napakasama. Yan ang gawain po ng mga false teachers in the Bible. Kinakalaban nila lagi ang mga sugo ng Diyos. Sa anong paraan? Tinitwist nila yung mensahe ng mga apostol. Yan ang mga nakakalaban po ni Kristo sa kanyang panahon. Dahil wala mapintasan ang mga skriba, pariseo, saduceo kay Jesus, ano po ginawa ng mga kalaban ni Kristo? Lumikha na lang sila ng kanilang sariling kwento na hindi naman sinabi ni Jesus. Sinabi po ni Jesus, gibain mo itong templong ito, and after 3 days, ibabalik ko ulit. Pero anong sinabi ng mga Saduceo, Skriba, Pariseo, nung inaresto si Kristo? Dahil wala silang makitang masama kay Jesus, gumawa sila ng sariling usapin. Ito ang nagsabi, wawasakin daw niya ang templo. Pero hindi naman tinutukoy ni Kristo yung templo kung nasaan sila, kundi yung kanyang sariling katawan. So, ang gawa ng kaaway, kahit noon-noon pa in the book of Genesis, ang madalas na ginagamit ng kaaway is the Word of God but twisted. Lagi niya twist ang salita ng Diyos. So, ang ginawa po ng mga false teachers in Galatia, tinwist po nila, siniraan nila si Pablo. Yun din ang ginawa ng mga Pariseo, siniraan din nila si Kristo. At yun din ang ginawa ni Satanas kay Adan at kay Eva, siniraan po at nagsinungaling si Satanas sa mga nasabi po ni Yahweh sa mag-asawa. Sinabi ng Panginoon kay Adan at Eva, kapag kinain mo ito, ikay mamamatay. Pero ano sinabi ni Satanas? Sinabi ba talaga yan ng Panginoon? So yan ang gawain po ng mga false teachers. May halong katotohanan, pero ang motibo ay mahikayat ang mga tao sa pamagitan ng kasinungalingan. Tatandaan ho natin yun lagi, mga kapatid. Kaya ang mga Kristiyano minsan nadadala dahil sa matatamis na salita na may halong katotohanan, pero ang pundasyon ay kasinungalingan. Mag-iingat ho tayo. Ngayon,
pagdating po dito sa talatang 18, hindi masamang magpakita sila ng pagmamalasakit kahit wala ako sa piling nyo, basta't mabuti lang ang hangarin nila. Verse 19, minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo, maghihirap akong parang isang babaeng nanganganak. In English, my dear children, for whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Now, itong salitang panganganak, o sa English, formed in you, ito po ay isang matinding salita. Bakit ho? Because, bakit po niyan sinabi, I am laboring, parang isang babaeng manganganak, until Christ is formed in you. Now, teka lang ho, di po ba ang mga taga-Galatia, mga born again na yan? So that means, kapag ang isang tao ay born again, sumasa kanya na si Kristo. At kung sumasa kanya na si Kristo, bakit pa kailangan ma-form again si Kristo sa kanila? Ito ang kinakatakutan po ni Pablo. Dahil ang Diyos lang ang nakabasa ng puso ng tao. Ang ibig na po sabihin po dito is this: kung mananatili ang mga taga-Galatia at babalik ko sila sa kautusan, this means hindi pa sila talaga nakaranas ng pagiging born again. So ngayon, para kay Pablo, kailangan ko ulit ipangaraw si Kristo sa kanila upang mabuo si Kristo sa kanilang buhay. Pero, kung sila'y manunumbalik, mapapatunayan po na sumasa kanila nga si Kristo. So dito nakikita po natin isang magandang halimbawa na si Pablo po ay isang tunay na kaibigan. Ang isang tunay na kaibigan ay pinakita po ni Pablo sa mga gaytong paraan. Number 1, siya ay nagsasabi ng katotohanan. Kahit maraming magalit sa kanya, sinasabi niya ang katotohanan. Pangalawa, ang rason at dahilan kung bakit niya kailangan sabihin ang katotohanan upang si Kristo ay mag-form sa buhay ng mga tao. So yun pala ang layunin ng pagsasalita po ng katotohanan. Hindi lang ho natin binibitawan ang katotohanan ng walang rason. Kailangan pala sabihin ang katotohanan dahil ang layunin po ng bawat bitaw ho natin ay upang si Kristo ay maghari sa buhay ng bawat isa. Bakit po ba tayo mga kapatid napaka-stricto ho sa fellowship, sa mga gawain, sa pagtitipon? Dahil ang bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan, ang nais ho natin is that si Kristo ay maghari at mag-form sa bawat isa. So the question that we would like to ask this evening is Christ formed in our lives? Si Kristo po ba ay nabubuo sa ating buhay? Nakikita ba si Kristo sa ating buhay? Pero kung yung mga taga-Galatia, mananatili po sila sa maling aral, they never had Christ to begin with. So para kay Pablo, parang ako isang babae na nanganganak. Nang ibig sabihin, kung mananatili kayo dyan, I have to preach to you as if you were never born again. Pero kailangan kong gawin ito hanggang si Kristo ay maging realidad para sa atin. Yan ang puso ng isang nangangasiwa ng iglesia. Kaya napaka-importante kay Pablo ang kaluluwa ng mga taga-Galatia is because kung wala si Kristo sa isang tao, hindi siya kabilang sa kinatawan ni Kristo. Ganon katindi ho yun. Is Christ formed in us?
If the answer is yes, ano yung mga katibayan? How do I know that Christ is in me? What is the fruit? Si Jesus ang ugat. He is the root. At yung bunga ng Espiritu, that is the fruit. So, para kay Pablo, I am laboring again and again. Napakasakit sa akin na makita kayo na manumbalik sa mga walang bisa at walang kwentang panuntunan. I have to preach again to you upang si Kristo ay mag-form sa inyo. Yan ang nangyayari po sa mga nagbabackslide. Kailangan mag-form si Kristo sa kanila. Yung mga nanlalamig, Christ needs to be formed in them again. Yung mga lumalayo ho sa katotohanan, Christ needs to be formed in them again. So kapag tayo ho ay nakakaranas ng, we could say, spiritual coldness, kailangan ho natin tandaan that Christ needs to be formed in us. Kailangan maghari si Kristo. Because if Christ is not forming in us, ang katumbas po nito ay isang sanga na hindi namumunga. At ang isang sanga na hindi namumunga, anong ginagawa po ng tagapag-ayos po ng puno ng ubas? Pinuputol. So yan po ang isang tunay na kaibigan. Kaya pagdating po sa talatang 20, kung maaari lang sana, makapunta na ako riyan at makausap kayo ng maayos dahil nag-aalala ako ng labis sa inyo. So, to come to a close, what are the three things na naging argumento ni Pablo na siya ang tunay na kaibigan at hindi yung mga nandadaya sa kanila? Number 1, ang isang tunay na kaibigan speaks the truth. Number 2, ang isang tunay na kaibigan desires that Christ be formed in them. And lastly, a great concern for their souls, which nakikita ho natin sa talatang 20. Speaks the truth. Talatang 16, Christ be formed in them. Talatang 19, and great concern for souls. Talatang 20. Ang tatlong bagay na iyan ay nagpapakita na si Pablo po ay isang tunay na kaibigan. And the reason why ganito ang bunga po ni Pablo, si Kristo po ay nag-form sa kanyang buhay. So then, the question is, how do I know that Christ is forming in me bilang isang tunay na nagmamahal, bilang isang tunay na kaibigan in the gospel? Yung mga kapatiran, you desire to speak the truth to them. Kapag sila'y lumilihis, sasabihin mo ang katotohanan. Pangalawa, nais mo that ang sino man taong binabahagian mo, mamunga si Kristo sa kanilang buhay. At pangatlo, may matinding burden at malasakit ka sa kalagayan ng bawat kaluluwa at mas lalo na sa kaluluwa ng mga kapatiran. These are three evidences ng isang tunay na kaibigan. So then, si Pablo po ba ay kaibigan o kaaway? Ayon sa nakikita ho natin, kaibigan po si Pablo. Kaya nawa po mga kapatid, meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral po nitong gabi, and I pray that ang tatlong bagay na ito na nakuha po natin sa Galatia 4 ay makita din ho sa atin. Huwag ho tayo matakot na sabihin ang katotohanan. Sabihin na ho natin, may nakikita ho tayo mga minamahal po sa buhay na maaari, lumilihis, nanlalamig. Yung pagiging tahimik ho natin, kahit na nakikita mo na nadadamay na sila, hindi tunay na pag-ibig ho yun.
Kaya ang daming tao na natatakot sabihin ang katotohanan kasi baka may masabi, baka magalit, hindi tanggapin ang ating sasabihin. Pero paano ho natin maipapakita na mahal natin sila? Kung tayo ho ay may great na pagmamalasakit sa mga kaluluwa, we will tell the truth. Kasi we desire that Christ be formed in them. Amen? Kaya this evening mga kapatid, nais ko po na buksan ang ating question and answers floor sa mga kapatid natin na may mga katanungan, related man o hindi related sa ating mga napag-aaralan. Meron po ba tayong mga katanungan po nitong gabi? Any questions up? Related or unrelated sa ating mga pinag-aaralan? Tita? May tanong ho kaya? May tanong po kayo, Brother Joel? May tanong po kaya? Nagtaso kayo ng kamay? Okay. Anyone else po? May mga katanungan? Sister Melda? Exodus 4? Anong talata ho? Yes. Ito po yung katanungan din ho ni Brother Saldi noon. So nakalagay ho dito, nang naglalakbay na sina Moises at ang kanyang pamilya, nagpahinga sila sa isang bahay, pahingaan, pinuntahan ng Panginoon si Moises at pinagtangkang patayin. Pero kumuha si Zipporah ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak, at ang nakuha niyang balat ay idinikit niya sa paa ni Moises. At sinabi ni Zipporah, ikaw ang duguang asawa ko. Ang ibig sabihin ni Zipporah ay may kaugnayan sa pagtutuli, kaya hindi pinatay ng Panginoon si Moises. Sa aking intindi ho dito, and from what I can recall, Sister Imelda, this is a difficult text, pero most people believe that ang rason kung bakit itinangka ng Diyos na patayin po si Moises is because meron approach si Moises sa pagtutuli na hindi niya ginawa ng tama. There was a certain approach na hindi po niya ginawa ng tama, to which ang nilalarawan kasi po ng pagtutuli ay isang sagradong tipan. Isang sagradong tipan ho yan. Ngayon ho, ang tipan para sa Diyos kapag hindi naging maayos ang ating gawa or we could say pakikitungo sa tipan ho na yan, well, dahil sagrado ho siya, talagang magagalit ho ang Diyos. So we know this has something to do with circumcision is because, sabi po dito sa talatang 25, pero kumuha si Zipporah ng matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. So bakit nakalagay tinuli niya? Bakit yun ang first response ni Zipporah? Is because it is most likely nagalit ang Diyos dahil may ginawa si Moises na hindi tama na sa konteksto po ng pagtutuli. Kasi ang nilalarawan po ng pagtutuli, lalo na sa panahon nila Abraham, is that ang pagtutuli po ay nagbibigay po ng isang larawan na may kaugnayan ka sa Diyos. At maaari po si Moises sa isang bagay o may ginawa ho siya na hindi exact dun sa pagtutuli ho na yon. Kaya si Zipporah na ho, sabi mo po ng Biblia, kinuha niya ang balat at idinikit niya sa paa ni Moises. Ikaw ang duguang asawa ko, ang ibig sabihin ni Zipporah ay may kaugnayan sa pagtutuli. So it may have to be involved with the circumcision rites na hindi ginawa ng tama ni Moises ho. Okay? So very, very good question. Yan po is a very common question in the Old Testament, patungkol bakit tinangka ng Diyos na patayin si Moises. It has to do with the way that Moses treated yung pagtutuli. Okay? Good question po. Anyone else have questions? Kapatid? 2 Corinthians 12? Yes. So ano yung ibig sabihin ng ikatlong langit?
So, sa Biblia, maaari yung ikatlong langit ay talagang tumutukoy sa presensya na ng Diyos. Maaari kasi, ayon sa 2 Korinto 12, nakalagay po doon that nagkaroon ng pangitain si Pablo, pagamat hindi niya binanggit na siya yon. Pero sinabi niya, may kilala siya isang tao 14 years ago na nakaakyat sa ikatlong langit, and then sabi ng Biblia, hindi niya alam kung siya'y nasa katawan o nasa katawan. Hindi niya alam, pero sabi niya, umabot siya sa ikatlong langit. Now, if I'm not mistaken, in Jewish theology, may tinatawag sila tatlong langit. Yung unang langit ay tumutukoy sa himpapawid. Yung ikalawa is the space or universe. Tapos yung ikatlo, yan mismo yung presensya ng Diyos, the realm of God. And I believe, kapatid, na yung ikatlong langit at tinutukoy dyan is that si Pablo, under a vision, we don't know, ay nakakyat na siya sa langit. Yeah. Yeah. So, ang nangyari dito, notice how it says 14 years ago. That yung 14 years ago na yan, kapatid, might be a reference to Acts 13 and 14, where makikita natin that if you go back 14 years ago, sa timeline ni Pablo, maari siya ay nasa Listra. So, Kristiyano na siya noon kasi na-born again siya in Acts 8. Or Acts 9 pala, na-born again siya sa Acts 9. Pagdating sa Acts 13 and 14, nasa Listra siya. Ngayon, ano po yung nangyari sa Listra? He was stoned to death. He was stoned to death. Ngayon, kung tama ho ang chronological order po na ito, yung sinabi po ni Pablo sa 2 Korinto 12, nung sabi niya 14 years ago, kung bibilangin po natin yan paatras, it will take you to Lystra. At anong nangyari sa Lystra? Siya was stoned to death. So ngayon, kung pagdidikitin ho natin, kung tama po ang calculation ho na ito, when Paul was stoned to death, posible naranasan niya yung binabanggit dyan sa 2 Korinto. Nung siya'y namatay, yung pala, dinala na siya sa langit. Kaya niya nasabi, hindi ko alam kung ako'y nasa katawan o hindi sa katawan. Sabi niya, is because 14 years ago, may take you to Lystra kung saan he was stoned to death. So maari, yun ang calculation po nun sa chronological order. Okay? Hopefully that answered your question, kapatid. Okay? Very good. Anyone else? May katanungan ho? May mga katanungan po ba tayo? Related, unrelated? Brother Ray, may katanungan po kayo? Posible po ba sa isang Kristiyano na mag-ibon possess? Kung baga yung parang nasabi nyo kanina, pero parang posible na mag-backslide ang isang Yes. Posible po ba sa isang Kristiyano na demon-possessed? The answer is no. The answer is no because sabi po ng Biblia, we are filled by the Holy Spirit. Pangalawa ho, kahit anong level po natin sa ating pagiging Kristiyano, sabi ng Biblia, ang ating mga katawan ay templo ng banal na Espiritu. So it doesn't matter kung you are a new Christian or matagal na sa pananampalataya, sumasa atin na po ang banal na Espiritu at sabi din po ng Biblia, kahit kailan hindi na siya aalis sa atin. So the only reason why, kapatid, that hindi tayo pinopossess ng demon spirit, kasi pag-aari na ho tayo ng Diyos. Now we can say, pwede tayo tuksuin, pwede ho tayo, we could say, maimpluwensyahan, or we could say, be tempted to a certain degree. Pero yung sabihin natin ma-possess, absolutely not. Sabi po ni Pablo sa Efeso 4:30, you are sealed by the Holy Spirit until the day of redemption. So kapag sinabi sealed, tinatakan ka na ng Panginoon bilang palatandaan na pag-aari ka niya. At matutupad yung mga ibang pangako ng Diyos para sa atin. Pero hindi lang po nalilimitahan lang ho doon. When it means to be filled and sealed is that the Holy Spirit now lives within us. So hindi po pwede pumasok ang kaaway to possess us kasi nga, we are no longer under the law but under grace. Kaya hindi na pwede maghari pa ang kasalanan sa atin. Let alone demon spirits pa. Now, it's interesting ho kasi,
medyo konektado ho ito. Ang mga taong pinoposes ng demon spirit ay yung mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Halimbawa ho, sa Mateo 12, hinalintulad po ni Kristo ang nation of Israel sa mga demonyo na lumalakbay sa mga iba't ibang lugar. At nung makita ng mga demonyo ng isang lugar na ito ay walang nakitira doon, doon sila tumuloy. At nagsama pa yung mga demonyo ng kanilang mga kaibigan. At ang naging kalagayan po nung lugar na iyon ay naging malala. So ang ibig sabihin po nun, kapag ang ebanghelyo ho ay wala sa ating mga puso, kapag si Kristo ho ay wala sa atin, kapag hindi natin tinanggap ang Panginoon, posible na maposes po ang isang tao ng demon spirit. Tsaka yung anyo po na yun, Brother Ray, is very important to understand kasi ang demon spirit possession ay hindi lang yung nagwawala. Tulad na nakikita po natin in the Gospels where nagkakat po sila ng katawan or they have superhuman strength or sumisigaw na sila na ibang boses ho nila. Pero minsan ang anyo ng demon possession ay makikita din po natin sa buhay ng mga parasayo. Nagtatanim sila ng galit sa kanilang mga puso at naimpluwensya na sila ng demon spirits dahil sa kanilang hatred for Christ. Another example ay si Judas Iscariote. Nung sinabi po ng Biblia in John and in Luke that Satan entered into him, yung ibig sabihin ng enter into him is there was such a strong influence na nagkontrol sa kanyang pag-iisip dahil nga hindi siya tunay na Kristiyano. So in short, Brother Ray, masasabi po natin, a true Christian can never be demon-possessed kasi sumasa kanyang banal na espiritu. Pero someone who's not saved, walang imposible ho doon. Posible na siya po ay ma-impluwensyahan completely or siya po ay ma-possess for a very long time. Okay? Hopefully that answered your question po. Okay, very good question. Anyone else po may mga katanungan? Any other questions? Brother Joel. Regarding kay Dimas, Pastor, siya ba'y talagang tunay na o tunay na born again o talagang lang, pareho lang kay Judas na talagang maging kalaban ng Diyos? Yeah. In the case po of Demas, ayon po sa nakalagay po sa 2 Timoteo 4, sabi po doon, at si Demas, iniwan niya ako dahil minahal niya ang mundo. So under inspiration, ang Espiritu Santo mismo ang nagpapatotoo kung ano na sa puso po ni Demas. So there can be two things. Number one, it's either nag-backslide ho siya, pero hindi na binanggit kung ano yung nangyari, kung siya'y nanumbalik pa o hindi, kasi natapos na lang ho doon eh. O posible, number two, pinapakita po ng Espiritu Santo, hindi siya talaga kabilang. Hindi siya talaga kabilang. Ang pwede ho natin sabihin is that mas matimbang po ang ebidensya na siya'y tumiwalag. Pero hanggang dun lang. Kasi walang binabanggit kung siya'y nanumbalik. Ang nakalagay lang po doon, minahal po niya ang mundo at hindi na ho siya sumama pa kay Pablo. And the reason why I'm saying po na mas matimbang that hindi siya talaga kabilang is because ang katibayan po na isang tao po ay kabilang sa mga mananampalataya is that mananatili ho sila to the very end. Pero tumiwalag ho siya eh. Hindi ho siya nanatili. Minahal po niya ang mundo. Hindi katulad si Haring David, Nanumbalik ko. Tsaka when I'm thinking about it now, Brother Joel, talagang it's a very strong evidence na maaari na hindi siya talaga tunay na Kristiyano because tignan niyo po yung mga binanggit na pangalan po pagkatapos. Sabi ho doon, si Demas, iniwan niya ako dahil minahal niya ang mundo. Pero si Lucas ay nananatili kasama ko. At si Marcos, ipabalik mo na. Pabalikin mo na dahil mapapakinabangan ko na siya. So nagbigay po ng dalawang klaseng grupo si Pablo. Yung mga tumiwalag, Demas,
yung mga nanatili, Lucas at Marcos. So posible that hindi siya talaga tunay. Okay, very good. Anyone else have any questions? Related po or unrelated sa ating pinag-aaralan? Any questions up? Okay. Brother Ray, you have another question, huh? You look curious. Anyone else, mga kapatid? Going once? Going twice? Okay. Kung wala na ho tayong mga katanungan, let us give our doxology sa ating Panginoon.